Samantala, sa ikalawang pagdinig ng Committee on Constitutional Amendments, binusisi na ang mga panukala at resolusyon na layong amyendahan ang konstitusyon sa bansa. At mula sa Batasang Pambansa, si Julian Bunag, una sa Balita Live. Yes, Julian. Bahagi pala ng pagtalakay ng Committee on Constitutional Amendments. Naging makabuluhan at malawak na ang pagtalakay ng komite ukol sa Constitutional Convention o CONCON. The 1987 Constitution was crafted during a period of democratic transition. And while it has provided stability for nearly 4 decades, changing times and evolving national priorities now call for a review and possible refinement of its provisions to make them more responsive to present and future needs. Yan ang pahayag ni Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Rolando Puno kaugnay sa inihain niyang House Resolution No. 460 kasama ang 21 pang mga kongresista. Nananawagan ang resolusyong ito para sa pagtatawag ng Constitutional Convention upang magsagawa ng mga amyenda sa 1987 Philippine Constitution. Suportado ito ng ilang organisasyon sa business sector, kabilang ang Philippine Chamber of Commerce and Industry at Philippine Stock Exchange na naniniwalang makatutulong ang rebisyon sa pag-unlad ng ekonomiya. Tinalakay din ng komite ang RBH No. 1 na layong amyendahan naman ang Article 1 ng National Territory at ilang economic provision ng konstitusyon. Samantala, inilahad din sa pagdinig ang House Bill No. 5870 na naglalayo namang irebisa, itama ang 1987 Constitution at itakda ang petsa ng halalan para sa mga delegado ng CONCON. Sa ilalim ng panukala, bubuuin ng CONCON ng mga halal na delegado mula sa 18 administrative regions batay sa populasyon ng bawat rehiyon. Ang mga naturang panukala ay sinang-ayunan din ni ML Party List Representative Laila De Lima. Pakinggan natin ang reaksyon ng kongresista. Sa doon pa lang sa impeachment, the forthwith terminology, the use of the term forthwith, and with the Supreme Court decision, it looks like if it's not reconsidered, then it's next to impossible if any future complaint for impeachment would prosper. Zay, matapos nga ang suspensyon ng pagdinig, inaasahan naman na ipagpapatuloy ng komite ang pagtalakay sa mas malawak na mga panukalang batas o panukala ukol sa konstitusyonal. Mula rito sa Kamara, nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, alauna sa balita ng Congress TV.